Tiniyak ng pamunuan ng Skyway na maayos ang pagkakalatag ng kanilang safety measures sa kabila ng panibagong insidente roon ng pag-counterflow ng motorsiklo. Ayon sa Skyway Operations and Management Corporation, malinaw na binaliwala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA. Bakit ko kanya pinakita ito? Ito Skyway na ito ha. Mantakin mo may tumatawid na motor. Sumasalubong. Malinaw na binaliwala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Grabe oh, isang kayo nakakita ng ganyan, di ba? Ganyang kagulo ang bansa. Oh, ito pa, isa pa ito. Ito yung mga ano hindi maunawaan ng mga ilang leaders natin na dapat sinusolusyonan. Napakasimple. Mantakin mo Skyway, aakyat, motor, pasalubong. Paharap pa ganun. Ganun. Bawal na nga yung motor na ganun kaliit, tapos paharap pa. Saka nakakita ng ganun. Sabi nito isa, may naglalakad sa gilid, traffic enforcer yun. Huwag ka mag-alala, ano sila, may bulletproof sila. Hindi sila nababangga, nag-disappear sila pag mababangga mo na sila. Ito pa. Ito yung mga problema sa Pilipinas na dapat masolusyonan eh. Or else, walang mangyayari sa atin pagdating sa turismo o di kaya sa transportasyon. Bakit kanyo? Ito. May ilabas sa bagong content ng vlogger na si Sai Jean. Ito na raw ang kabuang video na umunoy labis na paniningil sa kanya ng tricycle driver sa Maynila. Yeah. Marketplace, bazaar. Yeah. Okay. How much? I like 150. How much? 150. Huh? 150. 250. One people. Ang inang- 50%. Ang senya siya, 150, 150, 150, tapos bigla naging 250. May senya siya, no? Dapat yung mga ganito, How much? 150. Huh? 150. 250. One people. 450, 150, 150. Oo. 50%. Ay kay Sai Jean, hindi totoo ang depensa ng driver na siya ang unang nagalok ng 1,000 pisong pamasahe. Bago sumakay, 250 pesos daw ang napagkasunduan nila. Pero pagdating sa babaan, 1,500 pesos na ang singil ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. Alam nyo, simpleng problema ito. Simple lang ang solusyon. Walang biro ha. Simpleng problema, simpleng solusyon. Gumawa kayo ng parang cue card na inisyu mismo ng gobyerno. Alam nyo ba na naging problema yan sa Boracay? Sa Boracay, kasi yung mga water activity, nagkanya-kanya sila papatong-patong, depende. Pag inchik ka, mamahalan. Pag Pilipino ka, mas mura. Pero pag nakita ibalahi mo, tataasan. Hanggang nag-usap yun, kinausap ng City Hall at sinabi nila na hindi, kailangan isa lang, may cue card. Ito lang ang pwede nyo ipakita. Pag nagpakita kayo ng iba, huli kayo. Sana kung sa Maynila ito, sana Madam Hani Lacuna, Madam Hani, Mayor, sana po gawan ninyo ng cue card na kasi ilang beses na maraming nalolokong mga foreigner dyan sa Maynila dahil sa ganyang klaseng sistema na ayan, niloloko nila yung mga foreigner at ginagawa nila yung kunwari kung meron na ibabasa, issue ng City Hall, bawal magpakita ng iba. Di ba ho? Di maganda. Tas nandun na nakasulat talaga kung magkano. Ay, naku po. Ay kay Sai Jean, wala naman siyang problemang bayaran ng pamasahe, pero sinubukan daw kasi Hindi pwede yan, Banat Bay. Hindi yan jeepney. Yun lang ang sagot doon. Hindi pwede yan kasi hindi yan jeepney.
Bakit hindi gawa na solusyon? So, tatanggapin na lang natin to? Ganun na lang ho ba? Tatanggapin natin na paulit-ulit na ginagawa ito. Ilang beses na ho ito, ha? Ilang beses na ho. So, yung problema na yan, tatanggapin na lang natin? Hindi na ho natin gagawa ng solusyon? Parang hindi ka ata banateros, ha? Pero madalas ka dito, eh. Kasi siyang scam. It's not about the money, it's about the principle. He stole me, he scammed me. I don't have any problem to pay the amount of price, but he tried to scam me. I'm not angry. Totoo naman eh. Alam mo, magkano lang ang 1,000 pesos? Sa totoo lang ha, magkano lang sa mga foreigner ang 1,000 pesos? Kaya lang, tama siya. It's not about the money. It's about scamming you. Ginagago ka eh. Because he only tried to survive. I understand him. I understand him also. RNR Ramos, salamat po. But when you are honest, you will earn more money and you will earn more. You will be more successful in life when you are honest to the people. Don't scam them. Ayan ha. Yun na ho sinasabi kong paulit-ulit. Sana naman po. Kasi nakakahiya pa dito. Vlogger pa. Lagi hong mga vlogger ang nakakahuli ng ganyan. Nabibidyo pa nila. So ano nakikita nila sa ibang bansa? Kasi tandaan niyo yung mga vlogger na yan. Ang market niyan, ibang bansa. Iisipin nyo na lang ha. Kung maganda yung experience niya, iba-vlog niya, hindi na tayo gagastos para i-advertise pa ang ating bansa. Alam nyo ho ba yun? Diba? Kaya nga, ang Japan, hindi na ho kailangan mag-advertise. Bakit? Yung mga Pilipino, pag nasa Japan, sila ang walking advertisement. Ako na lang eh. Dahil maganda ang karanasan ko, araw-araw kong pinag-uusapan dito yan. Tama, mali? O baka sabihin mo, bakit lagi yung pinag-uusapan mo? Lagi yun ang pinupuntahan ko. Wala naman ko ibang pinupuntahan. Pero dahil nga doon, nakikita nyo ngayon, di ba? Marami sa inyo na eenganyong pumunta doon. Kasi nga, nababalitaan nyo ganito. Tapos makikita mo pa sa ibang TikTok na, ay, ganito pala talaga ang Japan. Sa atin, ano mababalitaan nila? Yung kababayan nila, iniskam. Yung kababayan nila, tinarantado. Kasi hindi lang ho yan ang nakita ko. May iba pa akong nakitang ini-scam talaga sila. O, kung hindi scammer, yung mga pokpok sa Maynila. Seryoso to. Sabi ko nga kung sana magpo-post sila, hindi mga exotic eh. Yung itsura para mga... Hindi yung totoo, di ba? Yung ipopost nila doon, yung mga exotic. Iyan na lang, simple yan, walang gastos dyan. Mantakin mo, vlogger, wala kayong binabayaran dyan para maglabas sila ng content nila. Ngayon nga, may pinanunood ako yung kay Ann ba yung isa? Ang pangalan ng isa? Yung magjowa, yung jowa niya masyadong bida-bida, dapat yung babae na lang nagsasalita. Nag-video sila tungkol pangalawang punta na nila sa Korea. Pagpunta nila sa Korea, lagi nilang binibidyo yung paglakad-nakad nila doon sa may, yung Wandong ba yun? Basta, para tuloy sabi ko, paano ba kumuha ng visa dyan sa Korea? Kasi ang ganda ng experience nila eh. Tapos pinapakita nila yung mga pagkain doon. Pinapakita nila yung lugar. Ang ganda ng experience nila eh. Pilipino sila na Canadian. Tapos siyempre, yung vlog na yon, sino nakakapanood doon? Mga Pilipino na nasa Japan, nasa Canada. Tayo mga Pilipino na dito. Di, may engganyo tayo ngayon pumunta ng Korea. Diba? Aside from baka nandun yung mga parasites.
Alam niyo yung parasites? Yun, myundong. Kala ko wandong. Myundong. Di ba? Para ang sarap tuloy puntahan. Sabi na naman ito isa, maka-exotic ka, akala mo gandang lalaki ka. Bakit? Siguro exotic ka? Nasaktan ka? Ba't ka nasaktan? Exotic ka ba? Ah. Kaya lang, ano ang mababalitaan nila sa atin pag dito? Natawa tuloy ako doon sa ano eh. Yung best ever food review ba yun? Hindi ko alam kung natatawa ako o naaawa ako eh. Kasi kilala niyo yun, si best ever yun, nakaganon. Ano rin yun, upaw din yun eh. Si Sunnyside, oo, upaw din yun, kaya na may tali sa ulo yun eh. Ano din yun eh, panot din yun eh. Ha? Tapos, nung nakita yung ano, yung binidyo niya, yung pagpag. Di ba kasi mahilig yun mag-video kung saan-saan eh, yung mga best food sa iba't ibang bansa, pinupuntahan niya. Challenging, pag ngayon kumakain, di ba parang ang sarap-sarap, pupunta siya sa mga, kahit doon sa mga gubat talaga, pinupuntahan niya. Oh. Dito, pinicture niya pagpag. Hindi ko alam kung mahihiya ako doon sa, mahihiya ako o naaawa ako dahil ganun ang kalagayan ng mga Pilipino. Pero that's truth. Kaya lang, syempre, pag napanood ngayon to ng mga taga-ibang bansa, iisipin, ganyan pala mga Pilipino kumakain ng pagpag. Hindi, totoo napapaisip ako doon. Syempre, yun na maiisip ng iba eh. Pangalawa, ano pa maiisip nila? Syempre, makikita nila doon sa video yung mga basurang nakakalat. Nandun eh, kitang-kita eh. Ano pa maiisip nila? Sabi ko nga, dapat in-interview mo si Bam Aquino. Dahil, di ba, yung pagpag bill niya,